Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Mula ngayon ay boss na ang tawag ko sa inyo dahil po kung wala kayo, wala rin ako. So ayan, sa araw na ito ngayon ay aking ipapakita sa inyo ang aking pagpa-finish ng ating spear gun barrel. So ayan, wooden spear gun barrel. So ito po ay laminated. Tapos ko na na-laminate at na ipoforma ko na ng kaunti. At ngayon ay ipapakita ko sa inyo ay ang pag-trimming sa bawat gilid para po yung kanto niya ay hindi po siya matutulis, maging bilog siya. Yan. So yan po ang unang ginagawa ko sa aking wooden spear gun barrel. Ito po ay napakahaba mga boss at 150 cm. So yan, no, tingnan nyo. Pigado po ang aking paggawaan kasi po ay ito lang po ang available na space sa aking inupahang bahay. So yan po, sinukat ko muna yung kanyang handle at saka trigger guard, at ngayon nakita ko kung ano ang kulang. So yan, so tinatanggal ko pamagitan ng grinder ang bawat gilid na hindi pantay mga boss. Ayan. Ang hirap kasi dito mga boss ay ang pagpapantay sa bawat pisngi. Bali sa gitna yung daanan ng shafting, nalagyan na yan ng daanan ng shafting. So bali ang pagpapantay na lang sa bawat pisngi. Pangit kasi tingnan mga boss kung hindi pantay ang bawat pisngi. So yan. So dinahandahan kong ginagamitan ng flap disc na number 80. Kaya number 80 po ang gamit nating plastic flap disc mga boss. Ayan. So unti-unti ko mga boss, at nang makukuha ko ang kanyang saktong forma na gusto ko. Ayan. So ito pala ay order mga boss ng hindi taga rito sa amin, sa malayong lugar. So, tinitingnan ko sa unahan kung pantay ba yung dun sa lagayan ng rubber, pantay ba yung pagkabawas ng kahoy. Ayan yung forma niya. Marami ka po kasing isa lang alang mga boss kapag gumagawa tayo ng spear gun barrel. Ayan. So bali binabawasan ko dyan, pina-slanting kaunti kasi hindi pantay. Yan. So malaki-laki din ang oras na gugulin mo mga boss sa paggawa ng wooden spear gun barrel. So, yan. Lalo na kung pang D-dive mga boss. Ayan. So maalikabok talaga mga boss. Tingnan nyo ay naliligo na ako sa alikabok niyan. Yan. So hindi ko ininda. Mas mabuti na nga ito mga boss kaysa magnanakaw ka. Yan. So dapat yung kinakain natin ay ating pinagpawisan, kahit maalikabok man ay basta ating pinaghihirapan. So yan. So sinasite ko mga boss kung hindi ba nag-iiba yung kanal. So ngayon nilagyan ko ng marking para gawan ko ng counting design dito sa bat mga boss. Yung dito banda sa reloading bat, yan ang tinatawag na reloading bat mga boss. So medyo mahaba-haba yung reloading bat natin mga boss dahil po ay ito po ay napakahaba, 150 cm, 130 cm mula handle mga boss hanggang dulo ng barrel. So yan. So hinabahabaan ko para hindi mahirapan magre-reload ang gumagamit nito. Ayan o, pinapa-slantingan ko dyan mga boss para medyo maganda-ganda rin naman tingnan. So yan. Yan. So enjoy watching lang mga boss. Thank you for always supporting this YouTube channel. So hindi na ako mga boss. Hindi ako tumitigil dito sa YouTube channel kahit isang taon na mahigit mula nung tayo ay nakakasahod. So ngayon ay hindi pa. So kasi dito sa YouTube channel mga boss, kaunti lang yung yung viewers ko.
Di tulad dun sa Facebook account ko na napakarami, halos meron na ako dun na million views. Dito hanggang 100,000 views lang yata dito yung mga luma kong video. So pero okay pa rin dito mga boss, kumikita din naman. Di tulad dun sa Facebook na yung kinikita mo is yung ina-upload mo lang sa isang buwan. Sa sunod na buwan wala ka nang kita. At ngayon ay ano na tayo mga boss, tinanggal na kasi yung ads on reels sa Facebook. So sana ma-invite tayo sa content monetization. Malaki-laki yung subscribers, followers ko doon mga boss. So ngayon binubutasan ko mga boss sa gilid. Yan. Binubutasan ko gamit ang barina. Yan. So yan. Yung dito sa may mga boss, binubutasan ko sa may reloading bat. Yan po ay para po sa talian natin ng ating barrel para hindi mawawala. Meron pong tali, doon natin ipapasok ang dynama na tali ng ating spear gun barrel. So tapos kung mabutasan, minarkahan ko dito sa dulo para po lagyan natin ng kaunting butas para ipasok yung rubber pad natin mga boss, yung chinilas. Yan, so gamit ko ay router sa pagbutas at sa pagpupurma. So yan, so medyo maano din sa oras mga boss yung pagpapalit-palit ng router bits. At itong ating ginagamit na router ay ano po ito, matagal-tagal ko na po ito ginagamit. Mga nasa ano na itong router na ito, mga 6 years yata, 7 years ba. Mga nandyan lang boss. Kasi nagdi-DIY ako dati ng mga SG. Hanggang ngayon, pati na trigger mechanism, alam ko na paano gawin. Shafting, buong pana, alam ko na kung paano gawin. So yan, nabutasan na mga boss yung lalagayan ng rubber pad. So ngayon, lilinisan ko ang butas ng lagayan ng rubber. So yan, para hindi masusugatan yung rubber kapag ipapasok natin sa kanyang manhole. So full time na akong gumagawa ngayon mga boss ng mga spare parts tulad ng trigger mechanism. Sa gustong magpapagawa, order po kayo, mag-message lang po kayo, Dindo Ilim. So yan, yun po ang ano ko sa Messenger. So bago po yan, paki-follow na rin doon sa sa profile account ko, Dindo Ilim. Kapag nakikita niyo yung profile account ko na may hawak na grouper, yun po yun. At saka naka-verified badge po tayo. At nagbabayad po tayo sa FB buwan-buwan ng 500 plus. Dala na po yun sa tax. So bago na pala sila ngayon. Dati 469 lang per month. Ngayon pinababayad na kami ng tax. Ang bayad namin na tax is 50 plus. Yan. So gumamit ako ng isang buffing wool. Yan, buffing wool ang tawag niyan. Para po pangtanggal sa mga gaspang-gaspang mga boss. Yan. So, kaunti lang naman ang makakain nito mga boss dahil pinong-pino po ang kain nito. At safety po siyang gamitin, hindi naman masyadong masisira ang kahoy sa daan ng buffing wool. So, yan. Talagang maano talaga siya mga boss. Medyo kikinis at hindi magaspang hawakan. So yan, sa mga bawat sulok-sulok ay ating sinisiguradong may quality din kahit handmade mga boss ang ating gawang SG barrel. So pagkatapos yan, sinukat ko naman ulit ganyan kung bagay ba, may pantay ba, mayroon bang hindi pantay. So yan. So ngayon ay yung handle naman mga boss ay ating
babapingan din natin. So yan mga boss, yung kakaiba yung ano ko style ng paggawa ng handle at saka yung trigger guard. So hindi po siya tabla na ginagawa ko mga boss, dahil po ay para po matibay-tibay po siya. Yung handle ko pala ay laminated din. Mas matibay ang laminated mga boss, kasi po yung grano ng yung fiber ng kahoy is pinagsasalungat-salungat mo at pinagdidikit sa pamamagitan ng epoxy. So yan, malikabok na ako dito mga boss. Kaya di ko maiwasan mga boss na pagdating ng hapon ay naliligo talaga ako. So lagyan ko ng yung handle mga boss, yung pa-slanting na linya, pa-course na linya, para po ay dagdag na rin grip, hindi dudulas yung kamay mo. So yan. So dinagdagan ko na lang ng arts yung yung gawa ko mga boss. So hindi nga pala buo ang ipinapakita ko dito mga boss, dahil po ay napakahaba po kasi kapag buong paggawa ipapakita ko. Meron namang ibang ibang video ko na na-upload. Yes, ituturo ko kung paano maglalaminate ng kahoy. So bali ito ay pagpo-form lang. So 150 cm, 130 cm from handle to tip. So ito na po mga boss, ayan o. Malapit nang natapos. So pinturan lang kulang, at saka yung paglalagay dito sa sabitan ng bungee. Sobrang haba. So lagyan natin ng yan, ito ay makapal na stainless. Bali ito rin ang kanyang magkukontrol ng buoyancy. So dagdag pabigat sa ating baril, dahil puro mahogani po ang ating gamit. Mm ang kanyang screw. Ayan. At ang kulang nito ay pintura na lang. So ayan. So makikita po ninyo, ito yung sabitan ng dynama o tali ng ating shafting. So ayan. So dito naman ay yung talian ng bungee. So ayan. So ito yung handle mga boss. Ayan o. So yan ang pagkaka-install. Matibay po ang ating handle mga boss, dahil po ay nakapin po yan. So yan o, may 3mm na pin. So yan. Tsaka ito yung natin, yung bagong style na bat. Medyo mahaba-haba siya mga boss, kasi po napakahaba po ng barrel na ito. At ito po ay pang reloading. Yan o, para hindi mahirap i-reload. So yan. So napakahaba. Yan ang natin, yung barrel. 130 cm from handle, kasi ang order ng ating kababayan is 150 cm tip to tip. So ayan, may bat na pang reload na natira. Dito ay 130 cm mula handle hanggang dulo ng baril. So ito na mga boss ang ating finished product. So ayan. So yan o. Yan po kanyang finished product. So ito yung natin. At yung mga epoxy mga boss, hindi ko masyadong nililinis, kasi dagdag protection na rin yan sa kahoy. Ayan o. Yan, pati dito. Yan. At yan o, laminated po ang ating handle mga boss. At ito yung ligpitan ng tali ng ating shafting. So yan. So yan, 150 cm. So yung dulo mga boss, yan o. Yan po ang sabitan ng tali. Yan. So yan. Okay. Yan ang nagaya ng bungee. So yan. So napakahaba mga boss. Kahaba. Yan 150 cm. So
pang mamaw, pang blue hunting, laminated. So simple lang tingnan mga boss, pero pag laminated is mahirap talagang gawin. So ang mga nakakaalam lang po inyan ay ang yung mga maker. So yan. So, thank you for watching mga boss.